4 na taon nang nagsisilbi si Maya Salvador bilang Iron Secretary ng mga Valdez. Kilala siya sa pagiging palaban lalo na pagdating sa pagprotekta sa dignidad ng kanyang boss. Para kay Maya, ang katapatan ay hindi nabibili at ang sino mang susubok na mang-ape o manamantala sa Valdez Corporation ay dadaan muna sa kanyang matalas na dila at kamao. Ngunit dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat, ang pag-upo ng bagong CEO, si Dante Valderrama. Matikas, misteryoso at may aurang tila laging may itinatago. Sa unang pagkikita pa lang nila, hinarangan na siya ni Maya sa mismong private elevator dahil sa pag-aakalang isa tong oportunistang magnanakaw. Paano kung ang lalaking tinuturing niyang kaaway ay ang lalaking nakatakdang magpatibok ng kanyang puso? Sa gitna ng mga corporate spy, traidor sa pamilya at lihim na pagkatao, paninindigan ba ni Maya ang kanyang tungkulin o susuko siya sa tawag ng pag-ibig? Ang Valdez Corporation ay hindi lamang isang kumpanya ng konstruksyon at real estate. Ito ay isang imperyo at sa loob ng 4 na taon, ang nagsilbing pinakamatibay ng hamba ng pintuan ng opisinang ito ay walang iba kundi si Maya Salvador. Sa edad na 28, si Maya ay hindi ang tipikal na sekretarya na makikita sa mga pelikula. Yung mahinhin, laging nakayoko at sunod-sunuran. Siya ay kilala bilang Iron Secretary. Miss Salvador, nandyan na naman po si Mr. Lim. Pinipilit pong pumasok sa opisina ni Chairman kahit wala sa schedule. Sabi niya magkaibigan daw sila. Kabadong ulat ni Gina, ang junior receptionist na tila maiiyak na sa takot. Huminga ng malalim si Maya. Binaba niya ang kanyang ballpen, tumayo ng diretsyo. Ang suot niyang itim na blazer walang kahit isang lukot, sumasalamin sa kanyang disiplina. Gina, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Sa kumpanyang to, ang pagkakaibigan ay hindi katumbas ng access. Manatili ka rito, ako nang bahala. Paglabas ni Maya sa lobby, nakita niya ang isang matandang lalaki, nakasuot ng mamahaling suit. Panay ang kumpas ng kamay sa harap ng security guard. Excuse me, Mr. Lim? Malamig, ngunit maotoridad na boses ni Maya ang bumasag sa ingay. Ang chairman kasalukuyang nasa isang mahalagang conference call. At ayon sa aking logbook, ang huling beses na nagkaroon kayo ng appointment, 3 buwan nang nakalilipas. Sino ka para harangan ako? Alam mo ba kung magkano ang investment ko sa kumpanyang ito? Bulyaw ng matanda. Alam ko po, sir. Eksaktong 10% at alam ko rin na ang investment na yon hindi nagbibigay sa inyo ng karapatan na mambuli ng mga staff namin. Sagot ni Maya, di man lang kumukurap ang mga mata. Kung gusto niyo pong makipag-usap, dumaan kayo sa tamang proseso. Pero hanggat ho ako nakatayo sa harap ng pintuan to, walang VIP treatment at sa mga taong di marunong sumunod sa rules. Security, paki-assist si Mr. Lim patungo sa exit. Naiwang nakanganga ang matanda habang dahan-dahang inaalalayan palabas. Yon si Maya, walang kinatatakutan basta't alam niyang nasa tama siya. Para sa kanya, ang Valdez Corporation ay pamilya at ang pamilya pinoprotektahan laban sa mga abusado. Bumalik siya sa kanyang desk at doon nadatna na isang balita na nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Ang matandang Chairman Valdez, formal na magreretiro at ang papalit ay ang kaisa isang tagapagmana nito na galing pa sa ibang bansa. Sana naman hindi ito isa sa mga spoiled brat na lumaki sa layaw, bulong ni Maya sa sarili. Dahil kung oo, hinding-hindi ko siya hahayaan na sirain ang kumpanyang pinaghirapan ni Chairman. Inayos ni Maya ang mga papeles para sa turnover. Ngunit bago pa man matapos ang araw, isang presensyang naramdaman niya sa tapat ng private elevator. Ang elevator na tayong ang CEO lamang ang may karapatang gumamit. Isang lalaki ang nakatayo roon. Nakasuot ng simpleng damit pero ang tindig, tila isang leon na nagmamasid sa kanyang teritoryo. Doon nagsimulang uminit ang dugo ni Maya. Sa isip niya, isa na naman tong dayuhan na naghahanap ng pagkakataon na makalamang. Hindi niya alam ang lalaking to ang nakatakdang magpabagsak sa lahat ng kuta at bakod na tinayo niya sa kanyang puso. Di nag-atubili si Maya. Sa isang mabilis na hakbang, hinarangan niya ang sensor ng biometrics ng private elevator. Ang elevator na ito ay ginto para sa kumpanya. Ito ang simbolo ng otoridad ng pamilya Valdez at hindi niya hahayaang madungisan to ng kusinong stranger na pumasok lang sa lobby ng walang pasabi. Sabi ng hindi pwede. Bigay ka ba o sadyang makapal lang ang mukha mo? Asik ni Maya. Ang kanyang mga matay naniningkit, tila may lumalabas na kuryente sa talim ng kanyang tingin. Ang lalaki, si Dante, ay napatigil. Bagyang tumaas ang isang kilay nito.
Sa tanang buhay niya mula sa mga boardroom ng London hanggang sa mga penthouse ng New York, wala pang nangahas na pagsalitaan siya ng ganon. Lalo na isang babaeng halos hanggang balikat lang niyang taas pero ang tapang tila abot langit. Oportunista? Aba parang sobra ka na, miss. Talaga lang, kailangan ko talaga dito. Sandali lang. Sagot ni Dante. Sinubukan niyang abutin muli ang panel pero mabilis tinabig ni Maya ang kanyang kamay. Huwag mo kong mamiss-miss dyan ha. Nakikita mo ba tong ID ko? Turo ni Maya sa kanyang gold-plated name tag. Ako ang senior executive secretary ng kumpanyang ito. At sa loob ng 4 na taon, tungkulin kong salain ng mga basurang tulad mo na akala'y makukuha sa gwapo at matikas sa tindig ang pagpasok sa itaas. Marami na akong nakitang katulad mo, mister. Mga nagkukunwaring investor, mga bodyguard na naghahanap ng racket o mga hamak na scammer na gustong manamantala sa kabaitan ng chairman. Napatawa na mahina si Dante, isang tawang puno ng sarkasmo. Kabaitan? Sa tingin mo ba pupunta ako dito para mamalimos? Sinasabi ko sa'yo kailangan kong makapasok dahil may appointment ako sa itaas. Wala sa logbook ko ang pangalan mo. At kung totoo mang may appointment ka, bakit di ka dumaan sa main reception? Bakit dito ka sa private elevator dumidiretso? Oportunista ka nga. Gusto mong makaiwas sa security dahil alam mong wala kang may papakitang dokumento. Patuloy ni Maya, lalong dinidikit ang likod sa pinto ng elevator para hindi ito bumukas. Listen to me, Miss Iron Secretary. Humakbang pasulong si Dante. Sobrang lapit na nila sa isa't isa na amoy na ni Maya ang mamahalin at maskulinong pabango nito. Amoy kahoy at tabako, isang amoy na sumisigaw ng kapangyarihan. Hindi ako sanay na pinaghihintay. At talong hindi ako sanay na hinaharangan sa sarili mong ano? Sa sarili mong pangarap? Mangarap ka ng gising, mister. Habang akong nakatayo dito, hindi ka makakatapak sa loob ng elevator na to. Hamon ni Maya. Tinulak ng bahagya ang dibdib ni Dante. Matigas to, parang pader pero hindi siya natakot. Saktong sa sandaling yon, bumukas ang pinto ng main lobby at nagtatakbong dumating ang Vice President ng operasyon, si Mr. Arnaldo, kasama ng 2 pang head ng departamento. Pawis na pawis sila at halatang balisa. Maya, anong ginagawa mo? Bitawan mong dibdib niya? Sigaw ni Mr. Arnaldo. Halos mawala ng boses sa tindi ng kaba. Sir, itong lalaking to nagpipilit pumasok. Akala mo kung sino? Paliwanag ni Maya. Di pa rin inaalis ang kanyang harang. Maya, tumigil ka. Siya si Sir Dante Valderrama, ang kaisa-isang apo ni Chairman at ang ating bagong CEO. Hiyaw ni Mr. Arnaldo bago mabilis na yumukod sa harap ng lalaki. Sir Dante, pasensya na po. Akala namin mamayang hapon pa po ang dating ninyo mula sa airport. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa dibdib ni Dante. Ang oportunista na kanina lang ay nilalait niya ay ang taong magiging boss niya simula ngayong araw. Tumingin si Dante kay Maya. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Oportunista pala ha? At mukha raw akong scammer? Inayos Dante ang kanyang polo shirt na bahagyang nagusot ni Maya. Well, VP Arnaldo, mukhang kailangan nating pag-usapan ang customer service ng sekretarya ko. Dahil sa loob ng 4 na taon, ngayon lang ako nakaranas na maharas sa sarili kong gusali. Nanatiling nakatayo ng diretsyo si Maya. Kahit kabadong-kabado ng kanyang kalooban, di niya hinayaang manginig ang kanyang boses. Kung ganon sir, pasensya na. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. At bilang sekretary ninyo, tungkulin ko rin na siguraduhin ang pagpasok sa elevator na ito. Hindi lang basta nagkiklaim na CEO, kundi may patunay. Standard procedure po yun. Napangisi si Dante. Standard procedure? I like your spirit, Miss Salvador. Pero tandaan mo to, simula ngayong araw, ako na ang procedure sa kumpanyang ito. At ikaw, maghanda ka dahil magiging mahaba ang unang araw mo. Ang katahimikan sa loob ng CEO's office sa ika-40 palapag ay tila bagoong na nakakasulasok. Nakaupo si Dante Valderrama sa malaking leather chair na dati pag-aari ng kanyang lolo. Ang kanyang presensya ay tila sumasakop sa bawat sulok ng kwarto. Sa tapat niya, nakatayo si Maya Salvador, hawak ang isang tablet at ang kanyang dignidad na pilit niyang pinananatiling buo. Miss Salvador, dalhin mo rito lahat ng financial reports ng nakarang 2 taon. Ngayon na, utos si Dante nang di man lang tumitingin sa kanya. Ang boses nito parang talim ng kutsilyo.
malamig at diretsahan. Sir, kasalukuyan pa pong inaayos ng accounting department ang final audit para sa huling quarter. Ibibigay ko po sa inyo mamayang hapon. Mahinahong sagot ni Maya. Biglang tumigil si Dante sa pagbabasa ng dokumento. Inangat niya ang kanyang paningin at tinitigan ng mariin si Maya. Ang sabi ko, ngayon na. Hindi ako nagtatanong kung kailan ito matatapos ng accounting. Trabaho mo bilang sekretarya na siguraduhin nasa mesa kong kailangan ko bago ko patuhingin. O baka naman masyado kang naging kampante sa lumang pamamalakad. Huminga ng malalim si Maya. Ramdam niya ang panggigigil sa kanyang dibdib. Sir Dante, sa loob ng 4 na taon, wala pa akong nakakaligtaang report. Ngunit ang hinihingi ninyo ay nangangailangan ng clearance mula sa board dahil sa laki ng halaga. Ako ang board, Miss Salvador. Malakas na hampas ni Dante sa lamesa na naging sanhi ng pagtalo ng pluma sa ibabaw nito. Simula nang umupo ako sa upong ito, ako na ang batas dito. Huwag mong gamitin sa akin ang mga standard procedure mo na ginamit mo sa elevator kanina. Kung di mo kayang ibigay ang hinihingi ko sa loob ng 5 minuto, humanap ka ng ibang kumpanyang tatanggap sa katarayan mo. Napangisi si Maya. Isang ising puno ng hamon. 5 minuto, sir? Sige, pero siguraduhin nyo ring babasahin yung bawat pahina noon dahil hindi ako nagpapakahirap mag-produce ng reports para lang gawin nyo tong dekorasyon sa mesa ninyo. Di na naghintay ng sagot si Maya. Mabilis siyang nababas ng opisina. Sa loob ng 5 minuto, tila naging bagyo siya sa loob ng accounting department. Gamit ang kanyang otoridad at bilis, nakuha niya ang mga files. Bumalik siya sa opisina ni Dante at pabagsak na inilapag ang makapal na folder sa harap nito. 4 minuto at 30 segundo, sir. May iba pa po ba kayong iuutos? O baka gusto niyo rin ipagtimpla kita ng kape na kasing pait ng ugali ninyo? Matapang na hirit ni Maya. Sandaling natigilan si Dante. Walang sino man ang nangangahas na magsalita sa kanya ng ganon sa loob ng kumpanyang ito. Tumingin siya sa folder pagkatapos ay kay Maya. May isang kakaibang kisnap sa kanyang mga mata, parang isang mangangaso na nakahanap ng katapat na biktima. I don't like bitter coffee, Miss Salvador. I like it strong, just like how you think you are. Tumayo si Dante at lumapit kay Maya. Ngunit tandaan mo to, ang lakas na ipinagmamalaki mo, pwedeng maging metsa ng pagbagsak mo. Maraming kaaway ang pamilya ko sa loob ng gusaling to, at kung di mo kayang sumunod sa bawat kumpas ng kamay ko, baka ikaw ang unang mamatay sa laban na to. Di ako natatakot mamatay sa trabaho, Sir Dante. Mas natatakot akong mabuhay sa ilalim ng isang boss na walang tiwala sa mga taong nagpapatakbo ng kumpanya niya. Sagot ni Maya, hindi man lang kumukurap. Sa gitna ng kanilang tapatan, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakamaskara. Bitbit ang isang envelope na may kahina-hinalang tunog ng ticking. Sir, may nag-iwan ito sa reception. Para sa inyo raw. Sigaw ng security guard sa labas. Mabilis na kumilos si Maya. Hindi siya nag-isip. Hinila niya si Dante palayo sa lamesa at tinulak to sa sahig habang dinadigan ng sarili niyang katawan bilang proteksyon. Dapa! Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid matapos ang sigaw ni Maya. Bumagsak ang dalawa sa sahig. Si Maya sa ibabaw ni Dante, pilit na ginagamit ang sariling katawan bilang panangga. Ramdam ni Dante ang bilis ng tibok ng puso ni Maya at ang bango ng buhok nito na humahaplos sa kanyang mukha sa kabila ng tensyon. Ano ba, Miss Salvador? Bitawan mo ko? Bulyaw ni Dante, pilit na kumakawala. Tumahimik ka. Kung gusto mo pang mabuhay, Valderrama, asik ni Maya. Hindi man lang natitinag sa pagkakadaga ng boss. May naririnig akong ticking sound sa envelope na yan. Hindi yan love letter. Ilang segundo ang lumipas na tila ba tumigil ang oras. Ngunit sa halip na pagsabog, isang makapal na usok na kulay asul ang biglang bumuga mula sa envelope. Kasunod no ng isang nakakasulasok na amoy. Hindi ito bomba, ko isang smoke grenade na may halong kemikal na nakakahilo. Obo, ano to? Sigaw ni Dante habang pilit na tumatayo pero agad siyang napaatras nang maramdaman na umiikot na ang kanyang paligid. Tear gas, may halong pampatulog, bulong ni Maya. Mabilis niyang binuhat ang kanyang blazer at ipinantakip sa ilong ni Dante. Huwag kang hihinga ng malalim, sundin mo ko. Sa gitna ng zero visibility, hinila ni Maya ang kamay ni Dante. Kabisado niya na ang bawat sulok ng
Silid na ito sa loob ng 4 na taon. Hindi siya nataranta. Ang kanyang utak ay parabang computer na naghahanap ng pinakamabilis na exit. Sa fire exit tayo, hindi sa elevator. Sigurado hinarangan na nila ang main power. Utos ni Maya. Paano mo, paano mo nalaman? Utal ni Dante, hirap nang huminga. Dahil bago ka pa dumating, 3 beses na kaming tinangkang pasukin ng mga industrial spies. Akala mo ba dekorasyon lamang ako dito? Sagot ni Maya habang pilit na binabalikan ang bigat ni Dante na tila ba nawawalan na ng malay. Pagdating nila sa hagdanan, hinarangan sila ng 2 lalaking naka-uniforme ng maintenance pero may hawak ng mga baton. Ibigay niyo sa amin ang flash drive na nasa bulsa ng CEO, sigaw ng isa. Sa bulsa ng lola ninyo, bulyaw ni Maya. Kahit naka-heels, hindi nag-atubili ang dalaga. Gamit ang kanyang matulis na sapatos, sinipan niya ang tuhod ng unang lalaki at bago pa makakilos ang isa, hinampas niya ito ng kanyang mabigat na leather bag na puno ng makakapal na folders. Bumagsak ang 2 lalaki sa hagdan. Tara na, Valderrama. Huwag kang tutulog-tulog dyan. Bilyonaryo ka pa naman. Nakarating sila sa parking lot kung saan agad silang sinilubong ng mga tunay na security team ng kumpanya. Nang masiguro ni Maya na ligtas na si Dante, doon lang siya napasandal sa pader. Hinihingal at punit na manggas ng bulsa. Lumapit si Dante sa kanya. Medyo nahihilo pa pero malinaw na rin ang tingin. Tinitigan siya ni Maya mula ulo hanggang paa. Bakit mo ginawa yon, ha? Pwede ka namang tumakbo mag-isa eh. Dahil trabaho ko yon, sagot ni Maya habang inaayos ang nagusot niyang buhok. At dahil sa Valdez Corporation, hindi kami mag-iiwan ng kasama. Gaano man kapait ang ugali noon. Nanliit ang mga mata ni Dante. You are something else, Ma Salvador. Pero wag mong iisipin na dahil iniligtas mo ko, ligtas ka na rin sa mga sermon ko. Huwag kang mag-alala, Sir Dante. Dahil sa susunod na mangyari ito, pakayaan na kitang makalanghap ng usok para mahimasmasan ka sa kayabangan mo. Balik na banat ni Maya bago to tinalikuran at naglakad papalayo ng may taas noo. Naiwang nakatayo si Dante. Napahawak sa kanyang dibdib kung saan naramdaman niya ang init ni Maya kanina. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Matapang ka nga. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag puso mo nang nanganib. Di nakatulog ng maayos si Maya matapos ang insidente ng smoke bomb. Pagpasok nga sa opisina kinabukasan, ang kanyang katawan puno ng pasa at ang kanyang kanang braso may benda. Ngunit sa halip na magpahinga, lalo niyang tinaas ang kanyang baba habang naglalakad sa hallway ng Valdez Corporation. Miss Salvador, pinapatawag po kay ni Sir Dante sa loob. Kanina pa po siya mainit ang ulo. Kabadong bulong ng kumpare niya na si Mang Berting na nasa security. Hayaan mo siya, Berting. Mas mainit pang plancha sa kurbata niya kaysa sa ulo niya. Banat ni Maya bago dire-diretsyong pumasok sa CEO's office nang hindi man lang kumakatok. Nadatnan niya si Dante na nakatayo sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa abalang syudad. Pagkarinig sa yabag ni Maya, dahan-dahan tong lumingon. Nawala ang dating kayabangan sa mukha nito, napalitan na isang seryosong titig na tila ba sinusuri ang bawat galos sa katawan ng dalaga. Bakit pumasok ka pa? I told the HR to give you a week of paid leave. Malamig na bungad ni Dante. At kailan pa naging utos ng HR ang sinusunod ko, sir? Ang alam ko, hanggat may trabahong nakatambak sa mesa ko, hindi ako pa pwedeng mag-petics. Maya, sagot ni Maya, habang nilalapag ang isang baso ng mainit na kape sa mesa ni Dante. Oh, inumin mo yan. Para naman kumalma yung mga ugat mo sa noo. Lumapit pa si Dante sa kanya. Sobrang lapit na naramdaman ni Maya ang init ng hininga nito. You're stubborn, Maya. Masyado kang matigas ang ulo. Munti ka nang mamatay kahapon para protektahan ako. Bakit? Sabi ko na sa'yo, trabaho ko yun. No, putol ni Dante. Hinawakan niya ang braso ni Maya doon sa bahaging may benta. Hindi kasama sa job description ng isang sekretarya ang maging human shield. Hindi ka bodyguard, you are just a secretary. Just a secretary? Nanlilisik ang mga mata ni Maya. Hinablot niya ang kanyang braso mula sa hawak ni Dante. Mali ka, Valderrama. Sa kumpanyang ito, ako ang pader. Ako ang bantay. Kung akala mo isa lamang akong dekorasyon,
na tinitingnan mo sa tuwing may kailangan ka, nagkakamali ka. Niligtas kita dahil kailangan ka ng kumpanyang ito, hindi dahil gusto kita. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Talaga? Pero bakit nanginginig ang mga kamay mo habang tinitingnan mo ko? Nanginginig ako sa inis. Huwag kang masyadong bilib sa sarili mo. Bulyaw ni Maya, pero sa loob-loob niya ramdam niya ang kakaibang kuryente. Biglang tumunog ang intercom. Sir Dante, may emergency board meeting po sa 10th floor. Nandun na po ang mga investors at mukha pong balak nilang kwestiyonin ang seguridad ng kumpanya matapos ang nangyari kahapon. Ito na ang sinasabi ko eh, bulong ni Dante. Gagamitin nilang takot para tanggalin ako sa pwesto. Huwag silang magkakamali, hirit ni Celine. Maya, dahil kung balak nilang sumalakay, kailangan muna nilang dumaan sa akin. Tara na sir, ipakita natin sa kanila kung sinong tunay na may-ari ng building na to. Habang naglalakad sila patungo sa boardroom, di napansin ni Maya ng isang mata sa dilim, nakamasid sa kanila. Isang panibagong plano ang inihahanda, hindi na para kay Dante, kundi para sa babaeng nagsisilbing kalasag nito. Ang boardroom sa 10th floor, tila isang kuta ng mga lobo. Pagpasok ni Dante at Maya, agad silang sinalubong ng mapanghusgang katahimikan. Ang mga matandang board members na pinamumunuan ni Mr. Ventura, ang pinaka-maimpluwensyang investor, ay halatang hindi natutuwa sa nangyaring pag-atake kahapon. Dante, ang balita ay mabilis na kumalat. Isang smoke bomb sa mismong opisina mo? Paano namin mapagkakatiwalaan ang seguridad ng aming mga investment kung ang CEO mismo hindi kayang protekta ng sarili niya? Bungad ni Mr. Ventura. Ang boses puno ng panguuyam. Tumayo si Maya sa likuran ni Dante. Diretso ang tayo at tila isang sundalo. Excuse me, Mr. Ventura? Singit ni Maya bago pa makasagot si Dante. Ang seguridad ay hindi lang responsibilidad ng CEO. Ito ay responsibilidad ng buong kumpanya. At kung hindi nyo alam, ang security breach kahapon nagmula sa isang maintenance personnel na kayo mismong nagrekomenda nung nakaraang buwan. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Ventura. Anong pinagsasasabi mo, Mr. Salvador? Isang hamak na sekretarya ka lang. Huwag kang makikisali sa usapan ng mga may-ari. Sekretarya nga ako, pero ako ang may hawak ng logbook at background checks ng lahat ng pumapasok sa building na ito. Patuloy ni Maya, sabay lapag ng isang asul na folder sa gitna ng mahabang lamesa. Narito ang ebidensya na ang taong nag-iwan sa envelope ay mayroong direktang koneksyon sa isa sa inyong mga kumpanya. Kaya bago nyo ituro ang daliri nyo kay Sir Dante, siguraduhin nyo muna na malinis ang sarili ninyo. Napangisi si Dante sa ilalim ng kanyang palad. This woman is a firecracker? Sa loob-loob niya. Tama na yan, malamig na sabi ni Dante. Ang meeting na ito ay hindi tungkol sa panunuro, it is about moving forward. Ilabas mo ang bagong security protocol. Matapos ang tensyonadong meeting habang naglalakad sila patungo sa parking lot, ramdam ni Maya ang bigat ng mga tingin sa kanyang likuran. Alam niyang may mga taong hindi natuwa sa pagbubunyag niya. You shouldn't have done that, Maya, sabi ni Dante habang papasok sila sa kanilang sasakyan. Ngayon, ikaw na ang target nila. Wala akong pakialam, sir. Mas gusto ko nang ako ang target kaysa panoorin kang lapain ng mga lobong niyan, sagot ni Maya habang kinakabit ang seatbelt. Biglang may humarurot na isang itim na van, hinarangan ng kanilang daraanan. 4 na lalaking nakamaskara ang bumaba, may hawak na mga baton at bakal na tubo. Stay inside, Dante, utos ni Maya. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Maya, bumalik ka rito. Are you insane? Sigaw ni Dante, pilit na binubuksan ng pinto pero naka-child lock ito mula sa labas. Isang bagay na mabilis na ginawa ni Maya bago bumaba. Hinubad ni Maya ang kanyang sapatos na may matulis na heels. Sabi ko na nga ba hindi sapat ang sermon ko sa boardroom kanina. Sa isang iglap, sumugod ang unang lalaki. Umiwas si Maya gamit ang dulo ng kanyang heels. Tinusok niya ito sa balikat ng lalaki bago niya ito sinipa sa pagitan ng mga hita. Ang pangalawa, sinubukan siyang hampasin ng bakal, pero mabilis na gumulong si Maya sa semento at sinipa naman ang tuhod nito.
Para siyang sumasayaw sa gitna ng panganib. Ang kanyang bawat galaw may galit at paninindigan. Sa Valdez Corporation, hindi kami nagpapaapi. Sigaw niya habang pinapatumba ang pangatlo. Nang makita ang pang-apat na pagbagsak ng kanyang mga kasama, mabilis tong bumalik sa van at tumarurot paalis. Iniwan ng mga kasamahang nangingisay sa sakit. Inihingal na bumalik si Maya sa sasakyan at binuksan ang pinto ni Dante. O ano? Tutunganga ka na lang ba dyan o aalis na tayo? Tinitigan ni Dante si Maya. Ang buhok nito bahagyang gulo-gulo. May konting galos sa pisngi pero ang mga matay nagliliyab sa tapang. Di napigilan ni Dante ang sarili. Hinila niya si Maya papasok at niyakap niyang mahigpit. You're crazy. You're absolutely, dangerously crazy. Bulong ni Dante sa kanyang leeg. Ganyan talaga kapag tapat sa trabaho, Valderrama. Mahinang sagot ni Maya. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya itinulak si Dante. Hinayaan niya ang sariling makaramdam ng proteksyon mula sa lalaking pilit niyang ipinagtatanggol. Hindi dumiretso ang sasakyan ni na Dante sa penthouse nito sa Makati. Alam ni Dante na doon unang titingin ang mga tauhan ni Mr. Ventura. Sa halip, tinahak nila ang madalim na daan patungo sa isang lumang mansyon sa gilid ng isang talampas sa Tagaytay. Ang kaisa-isang property na hindi nakapangalan sa Valdez Corporation. Bakit tayo nandito? Mukhang haunted house na to ah. Puna ni Maya habang bumababa ng sasakyan. Ramdam na niya ang pananakit ng kanyang mga binti matapos ang pakikipaglaban kanina. Nakayapak na lang siya dahil nabari na ang takong ng kanyang paboritong sapatos. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa atin ngayon. Walang nakakaalam nito kundi ang lolo ko at ako. Seryosong sagot ni Dante. And stop complaining. You're shivering. Di ako nanginginig dahil sa takot, Valderrama. Nilalamig ako dahil punit na tong blusa ko. Asik ni Maya. Bagaman totoo ngang nanunuot ang ginaw ng simoy ng hangin sa Tagaytay. Biglang hinubad ni Dante ang kanyang suot na mamahaling suit jacket at isinampay ito sa balikat ni Maya. Naniga sa tayo ang dalaga. Ang init na nagmumula sa tela at ang amoy ni Dante tila sumuko sa kanyang depensa. Pasok na, utos si Dante. Sa loob ng mansyon, tanging ang liwanag ng isang lumang chandelier ang nagbibigay ng buhay sa sala. Kumuha si Dante ng isang first aid kit at tinuro ang sofa. Maupo ka. Ako nang gagamot sa galos mo. Kaya ko na to, sir. Hindi ako lumpo. Pagmamatigas ni Maya, pilit na kinukuha ang bulak. Maya, for once, stop being the iron secretary and just be Maya. Matigas na sabi ni Dante. Hinawakan niya ang baba ni Maya at pilit na iniharap ito sa kanya. Ang kanilang mga mata nagtagpo. Ang galit ni Maya unti-unting natunaw sa lalim ng titig ni Dante. Dahan-dahang nilinis ni Dante ang sugat sa pisngi ni Maya. Bakit mo ginagawa ang lahat ng to? You could have just quit. You could have lived a quiet life. Dahil naniniwala ako sa tama, Dante, mahinang sagot ni Maya. Sa unang pagkakataon, hindi niya to tinawag na sir. Ang lolo mo, siya ang tumulong sa pamilya ko nung wala kaming makain. Pinangako ko sa kanya na hanggat may hininga ko, walang mananalbahe sa kumpanyang itinayo niya. Di ako papayag na ang mga tulad ni Ventura ang maghari. Napangiti si Dante, isang tunay na ngiti, hindi yung sarkastikong ginagamit niya sa boardroom. You are too loyal for your own good, pero salamat. Tumayo si Maya, medyo nailang sa katahimikan. Magluluto lang ako ng noodles, alam kong gutom ka na rin. Maya, tawag ni Dante bago pa makahakbang ang dalaga. Ano na naman? Sabi mo kanina sa parking lot, niligtas mo ko dahil kailangan ako ng kumpanya. Totoo ba yon? O baka naman kailangan mo rin ako? Nanlaki ang mga mata ni Maya. Bumalik ang kanyang katarayan bilang depensa. Aba, ang kapal din naman ng mukha mo, no? Porket pinahiram mo ako ng jacket, akala mo kung sino ka na? Kumain ka na lang dyan. Mabilis naglakad si Maya patungong kusina pero hindi niya maitatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Habang nagluluto, ramdam niya ang titig ni Dante mula sa malayo. Sa gabing yon, sa gitna ng panganib at dilim, natanto ni Maya na ang pader na tinayo niya sa kanyang puso ay nagsisimula na ring magkaroon ng mga bitak. Ngunit sa gitna ng kanilang sandaling kapayapaan, isang tawag ang natanggap ni Dante. Isang boses mula sa nakaraan na muling nanggugulo. Ang katahimikan sa safe house ay binasag ng isang matalim na ringtone mula sa telepono ni Dante.
Nakita ni Maya ang pagbabago sa mukha ng milyonaryo. Mula sa malambot na titig, bigla itong naging bato. I have to go back to the city. Now, tipid na sabi ni Dante. Anong nangyari? Akala ko ba delikado? Tanong ni Maya. Agad na tumayo at kinuha ang kanyang sirang sapatos. Dumating si Isabella. She's at the office, demanding a meeting with the board. She is the daughter of our biggest international partner. At kung di ko siya harapin, baka bawiin nila ang pondo para sa Project Diamond. Paliwanag ni Dante habang mabilis na nag-aayos ng korbata. Pagbalik nila sa Valdez Tower kinabukasan, isang babaeng tila galing sa runway ng Paris ang nakaupo sa mismong silya ni Maya. Suot nitong isang pulang dress na hapit sa katawan at ang bango nito amoy dolyar. Siya si Isabella Montenegro. Dante, darling, you're late. Malanding bati ni Isabella sabay tayo at humalik sa pisngi ni Dante. Napatingin siya kay Maya mula ulo hanggang paa na tila ba isang dumi sa sahig ang dalaga. And who is this? Your maid? Oh wait, the secretary, the bad fashion sense. Kumulo ang dugo ni Maya. Hinarap niya si Isabella ng walang kurap. I am Maya Salvador, Senior Executive Secretary at ang upuang iniupuan mo para sa mga empleyadong may trabaho yan, hindi para sa mga taong ang alam lang mag-display ng alahas. Maya, pigil ni Dante, pero huli na. Oh, she has a mouth, tawa ni Isabella. Dante, bakit ka nagtsatsaga sa ganitong klase ng tao? I heard she's the reason why the office was attacked. Masyado siyang maingay. Baka siyang nag-leak ng security protocols ninyo. Excuse me? Sigaw ni Maya. Humakbang siya palapit kay Isabella. Wag na wag mong dudungisan ang pangalan ko, lalo na't wala ka namang alam sa sakripisyong ginawa ko para sa kumpanyang to. Kung gusto mong mag-reyna-areynahan dun ka sa bansa mo, wag ka dito sa teritoryo ko. Teritoryo mo? Panguuyam ni Isabella. Dante, I want her fired right now. If she stays, our partnership is over. Natahimik ang buong floor. Tumingin si Dante kay Maya pagkatapos ay kay Isabella. Ramdam ni Maya ang paninikip ng kanyang dibdib. Inaasahan niyang ipagtatanggol siya ni Dante gaya ng pagtatanggol niya rito sa gitna ng usok at ng bala. Isabella, let's talk in my office. Maya, stay here. Malamig na sabi ni Dante bago guniya si Isabella papasok sa loob. Naiwang nakatayo si Maya sa tapat ng sarili niyang desk para siyang sinampal ng katotohanan. Gaano man siya katapang, sa mata ng mundo ng mga bilyonaryo, isa lang siyang empleyado na po pwedeng palitan anumang oras. Ngunit, hindi doon nagtatapos ang gabi. Habang nasa loob ang dalawa, narinig ni Maya ang tawanan nila. At nang lumabas si Isabella, may bitbit tong mapaninang ngiti. Poor Maya. Dante just agreed to have dinner with me at the hotel penthouse alone. Di nakatiis si Maya. Nilapitan niya si Isabella at tinawakan sa braso. Makinig ka sa akin, Montenegro. Hindi mo kilala kung sinong kinakalaban mo. Pwede mong makuha ang atensyon ni Dante, pero hindi mo makukuha ang respeto ng kumpanyang to. Respeto? We'll see about that after tonight, bulong ni Isabella. Nang makaalis si Isabella, pumasok si Maya sa opisina ni Dante nang hindi kumakatok. Pupunta ka talaga? Pagkatapos ng lahat ng nangyari kahapon, sasama ka sa babaeng yan? It's business, Maya. Hindi mo ba naiintindihan? I need that partnership. Sigaw ni Dante. Business? O baka naman gusto mo lang talagang balikan ang dati ninyong apoy, bulyaw ni Maya. Sige, mag-dinner kayo. Pero wag kang tatawag sa akin kapag napagtanto mo na ginagamit ka lang niya para sa shares ng kumpanya mo. Padabog na lumabas si Maya pero bago siya makalayo, isang text ang natanggap niya mula sa isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Isabella na may kausap na lalaki sa dilim. Ang lalaki nag-iwan ng bomba sa opisina ni Dante. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Ang litratong natanggap niya ay malinaw. Si Isabella, ang babaeng akala ni Dante ay susi ng kanilang tagumpay, ay lihim na nakikipagkita kay Mr. Ventura sa isang madilim na sulok ng isang mamahaling restaurant. At ang mas masahol pa, kasama nila ang lalaking nakita ni Maya na nag-iwan ng usok sa opisina. Hindi to business dinner, Dante. Ito ay bitag, bulong ni Maya sa sarili. Mabilis siyang bumalik sa opisina ni Dante, ngunit huli na siya.
niyang ipakita na papalabas na ang dalawa, masayang nagtatawanan habang nakakapit si Isabela sa braso ni Dante. Ang tingin ni Isabela ay puno ng panunuya, isang tingin na nagsasabi, panalo na ako. Hindi nakatiis si Maya. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa elevator. Dante, kailangan natin mag-usap ngayon din. Maya, I told you. It's business. Mag-usap tayo bukas. Malamig na sagot ni Dante. Hindi man lang siya tinitingnan ng diretsyo. Hindi ito makahintay hanggang bukas. Dante, ang partnership na sinasabi mo. Enough, Maya. Go home. Putol ni Dante bago tuluyang sumara ang pinto ng elevator. Naiwan mag-isa si Maya sa lobby, hinihingal sa galit at sakit, pero hindi siyang tipo ng babae na basta-basta susuko. Kung hindi siya pakikinggan ni Dante bilang sekretarya, pakikinggan siya nito bilang ang babaeng nagligtas sa buhay niya. Mabilis sumakay si Maya sa kanyang sariling sasakyan. Sinundan ng luxury sedan ni Dante patungo sa Sky Lounge Hotel. Habang nagmamaneho, pilit niyang tinatawagan si Dante pero hindi ito sumasagot. Pagdating sa hotel, hinarangan siya ng security sa entrance ng penthouse. Excuse me ma'am, private event po ito ni Miss Montenegro? Private event? Sabihin mo sa boss mo nandito ng Iron Secretary at handa akong gibain ang pinto ninyo kung hindi niyo ako papapasukin? Bulyaw ni Maya. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumapit sa kanya. Si Marcos, ang pinsan, at kaya sa isang pinagkakatiwalaang tauhan ni Dante. Maya, sandali. Huwag kang basta-basta susugod. Pigil ni Marcos. Marcos, tingnan mo to. Pinakita ni Maya ang litrato. Si Isabela at Ventura, magkasabot sila. Balak nilang pilitin si Danteng pumirma ng merger ngayong gabi habang lasing siya o habang nasa ilalim ng pressure. Nanlaki ang mga mata ni Marcos. Kaya pala gustong-gusto ni Isabela na mag-isa lamang sila. Maya, may kailangan kang malaman tungkol kay Dante. Ang Project Diamond, hindi lang yan basta building. Yan ang huling hiling ng lola niya para linisan ang pangalan ng pamilya nila mula sa isang malaking eskandalo noon na kinasangkutan din ng tatay ni Isabela. Ibig sabihin, paghihigante ang pakay ni Isabela? Tanong ni Maya. Higit pa doon. Gusto nilang kontrolin ang buong Valdez Corp at si Dante. Masyadong nakadoon ang atensyon sa pagliligtas ng legacy kaya hindi niya nakikita ang patibong sa harapan niya. Hindi na nakinig si Maya sa iba pang paliwanag. Gamit ang fire exit na tila naging paborito niya ng daanan, mabilis siyang umakyat sa penthouse. Pagdating niya sa itaas, nadatnan niya si Dante, tila nahihilo na. Hawak ang isang baso ng wine habang inilalatag ni Isabela ang isang makapal na kontrata sa harap nito. Pirmahan mo na, Dante. Para sa atin to. Para sa kinabukasan ng Valdez at Montenegro. Malambing na sabi ni Isabela. Huwag mong pipirmahan yan, Dante. Sigaw ni Maya habang sinisipa ang pinto ng suite. Ginalantang na napatingin ang dalawa. You, paano ka nakapasok dito? Galit na tili ni Isabela. Gamit ang sarili kong mga paa, Isabela, at gamit ang katotohanan ito. Inihagis ni Maya ang kanyang phone sa ibabaw ng kontrata. Nakabukas doon ang litrato ng pakikipagkita ni Isabela sa traidor na si Ventura. Nakita ni Maya ang unti-unting pagbabago sa mukha ni Dante. Ang pagkalito ay napalitan ng puot. Tumingin siya kay Isabela na ngayon di na makapagsalita at namumutla na. Is this true, Isabela? Mababang boses ni Dante pero bakas ang panganib. Dante, I can explain. It's not what it looks like. Lumabas ka, utos si Dante. Lumabas kayong lahat. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan, tumingin naman si Dante kay Maya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya na ang pagod at lumbay sa mga mata ng bilyonaryo. Bakit ba palagi kang nandyan para pakailaman ang buhay ko, ha Maya? Dahil kung hindi ko gagawin yon, wala ka ng buhay na natitira, Dante. Matapang na sagot ni Maya. Kahit ang totoo, gusto niya nang umiyak sa sobrang pag-aalala. Dahan-dahang lumapit si Dante kay Maya at hinawakan ang kanyang mga pisngi. Salamat at patawad. Ngunit bago pa sila makapagsalitang muli, isang malakas sa tunog ng sirena ang narinig mula sa labas. Ang hotel pinalibutan na ng mga pulis.
May nag-report ng illegal transaction sa penthouse. Isang huling alas de Ventura para tuluyang sirain ang reputasyon ni Dante. Ang silaw ng mga asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng pulis ay tumatagos na sa malamig na penthouse. Sa loob ng suite, ang amoy ng mamahaling wine ay napalitan ng amoy ng panganib. Si Isabela mabilis na nakalayo, tila may sariling exit na dinaanan. Habang sina Dante at Maya naiwang nakatayo sa gitna ng gulo. Dante, kailangan nating umalis dito ngayon na. Hila ni Maya sa braso ng bilyonaryo. Ngunit tila ba naniga si Dante. Ang kanyang mga mata nakatitig sa pinto kung saan pumasok ang mga otoridad kasamang isang pamilyar na mukha. Mr. Valderrama, you are under investigation for alleged involvement in a money laundering scheme linked with Montenegro Holdings. Bungad ng hepe ng mga pulis. Sa likuran nito nakangisi si Attorney Salcedo, ang matagal ng legal counsel ng pamilya Valdez. Attorney, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Dante. Ang boses ay puno ng pagtataka at puot. Pasensya na Dante, it's just business. Your grandfather is old and you are too emotional. Ang kumpanya nangangailangan ng mas matatag na kamay. Malamig na sagot ni Salcedo. Doon napagtanto ni Mayang lahat. Hindi lang si Ventura o Isabela ang kalaban. Ang turing na traidor ay ang taong humahawak ng lahat ng legal na dokumento ng kumpanya. Ang taong pinagkakatiwalaan ni Dante mula pa nung bata pa ito. Aba, ang kapal din ng mukha mo, attorney. Bulyaw ni Maya. Humarang siya sa harap ni Dante, hinarap ang abogado. Ikaw ang nag-leak ng mga pirma ni Dante sa mga peking kontrata, no? At ikaw din ang nag-tip sa polis ngayong gabi para masiguro mong di na siya makakatakas. Miss Salvador, you are just a secretary. Don't overstep. Banta ni Salcedo. Sekretarya nga ako pero hindi ako tanga gaya ng iniisip ninyo. Balik ni Maya. Dante, ibigay mo sa akin ang relo mo. Ngayon na. What? Bakit? Tanong ni Dante. Pero dahil sa tiwala niya kay Maya, agad niyang hinubad ng kanyang mamahaling smartwatch. Mabilis pinindot ni Maya ang isang command sa relo. Marcos, nakuha mo ba ang audio recording? Mula sa speaker ng relo narinig ang boses ni Marcos. Lahat, Maya. Mula sa pag-amin ni Isabela hanggang sa pagpasok ni Salcedo. Naka-livestream ito sa main server ng Valdez Tower. Alam na ng buong board ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Salcedo. Di niya akalaing ang simpleng relo ni Dante ay ginawang recording device ni Maya bago pa sila umalis ng opisina kanina. Sa Valdez Corporation, hindi lang kape ang alam kong inihanda, attorney. Pati na ang ebidensya laban sa mga ahas na katulad mo, nakaredy na. Ngisi ni Maya. Sa gitna ng tensyon, biglang namatay ang ilaw sa buong hotel. Isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa basement. Isang distraction para makatakas ang mga traidor. Sa dilim, naramdaman ni Maya ang isang kamay na humahablot sa kanya. Maya! Sigaw ni Dante. Dante, tumakbo ka na at iligtas mo ang kumpanya. Sigaw ni Maya habang pilit na kumakawala sa taong kumuha sa kanya. I am not leaving you again, hiyaw ni Dante, gamit ang liwanag mula sa kanyang phone. Nakita niya si Maya na hinihila ng isang lalaki na nakamaskara patungo sa fire exit. Isang putok ng barel. Ang umalingaw-ngaw. Tumama to sa balikat ni Dante dahilan para mapaluhod siya. Ngunit sa kabila ng sakit, nakita niya si Maya na pilit na lumalaban. Ginagamit ang kanyang huling lakas para sipa-sipain ang kidnapper. Dante, huwag kang lalapit, sigaw ni Maya bago siya tuluyang nawalan ng malay dahil sa isang pampatulog na itinurok sa kanya. Naiwang sugatan si Dante sa madilim na penthouse. Ang kumpanya ay ligtas na dahil sa ebidensya, pero ang babaeng nagligtas sa kanya ay nawala sa gitna ng dilim. Sa gitna noon na pagtanto ni Dante na baliwala ang bilyong-bilyong halaga ng Valdez Corporation kung wala ang matapang na sekretarya na bumuo sa pagkatao niya. Ang puting pader ng ospital ay tila sumasakal kay Dante. Nakaupo siya sa wheelchair, may bendang balikat at putla ang muka, pero ang kanyang mga mata nagliliyab sa galit. Sa tapat niya si Marcos ay balisa habang hawak ang isang tablet. Wala pa ning signal mula sa tracker ni Maya, sir. Mukhang itinapon nilang relo at cellphone niya bago sila makalabas ng syudad, ulat ni Marcos.
I don't care, Marcos. Gamitin mo lang lahat ng resources natin. Tawagan mo ang mga contact natin ng satellite imaging. I want my secretary back, even if I have to burn this whole city down to find her. Bulyaw ni Dante. Sa bawat paggalaw niya, kumikirot ang kanyang sugat, pero mas masakit ang katotohanan na hinayaan niyang madukot ang babaeng palaging nagpoprotekta sa kanya. Samantala, sa isang madilim at maalikabok na bodega sa labas ng Laguna, dahan-dahang nagkamalay si Maya. Masakit ang kanyang ulo, nakatali ang kanyang mga kamay sa isang kalawanging upuan. Sa harap niya ay nakatayo si Attorney Salcedo, hinihit-hit ang kanyang tabako habang nakangisi. Gising na pala ang ating iron secretary. Masyadong matigas ang bungo mo, Maya. Kung di ka lang nakailam sa mga dokumento ko, baka naging maayos pang buhay mo, sabi ni Salcedo. Buhay? Ang tawag mo ba sa pagnanakaw at pagtatraidor ay buhay, attorney? Dura ni Maya sa semento. Kahit patayin mo pa ako dito, huli na kayo. Ang ebidensya nasa server na ng Valdez Corp. Kahit sinugin mo pa ang buong gusali, hindi yun ang pamumura ang katotohanan. Mali ka, Maya. Tawa ni Salcedo. Ang server po pwedeng mahack. Ang kailangan ko lang ay ang master password na tanging si Dante lang nakakaalam at gagamitin kita para makuha yon. Isang video call lang na nakatutok ang baril sa sentido mo. Siguradong ibibigay sa akin ni Dante kahit ang buong kumpanya. Huwag kang umasa. Hinding-hindi ka bibigyan ni Dante ng kahit anong password. Mas gusto pa nung mawala ang lahat kaysa magpagamit sa inyo. Sigaw ni Maya kahit sa loob-loob niya natatakot siya na baka nga isakripisyong lahat para sa kanya. Tignan natin, seryosong sabi ni Salcedo. Nilabas niya ang kanyang phone at tinawagan si Dante. Sa ospital, sinagot ni Dante ang tawag. Nang makita niya sa screen ang sugatang mukha ni Maya na may baril sa likuran, tila gumuho ang mundo niya. Dante, wag mong ibibigay ang password. Kahit anong mangyari, wag. Isang malakas sa sampal ang nagpatahimik kay Maya. Shut up, bulyaw ni Salcedo. Now, Dante, the password for the Project Diamond Vault or I will pull the trigger. Dante, please, don't listen to him. Mahinang bulong ni Maya. Ang mga luha ay nagsisimulang gumulong sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa takot kundi dahil sa sakit na makita si Dante na nagdurusa dahil sa kanya. Salcedo, pakawalan mo siya. Ibibigay kong gusto mo? Mabilis sa sagot ni Dante. Pero kailangan kong makitang buhay siya. I will meet you at the old bridge in 30 minutes. Bring Maya and I will bring the encryption key. Nang maputol ang tawag, tumingin si Dante kay Marcos. Handa na bang team? Yes sir, pero delikado to. Hindi ka pa magaling. I don't care about my one, Marcos. Ang kailangan ko ay ang babaeng yan. Dahil kung mawawala si Maya, baliwala ang Valdez Corporation. She is the only reason why I'm still standing. Nagkatinginan ng dalawa. Isang planong nabuo sa gitna ng desperasyon. Sa kabanatang to, hindi na lang kumpanya ang nakataya, kundi ang buhay ng dalawang tao na natutong magpahalaga sa isa't isa sa gitna ng katarayan at kapangyarihan. Ang hangin sa lumang tulay ng San Jose, malamig at puno ng amoy ng kalawang. 2:00 ng madaling araw at tanging mga headlights ng itim na SUV ni Dante ang nagbibigay liwanag sa madilim na kalsada. Sa kabilang dulo, nakaparada ang sasakyan ni Salcedo. Nilabas ni Salcedo si Maya na hirap maglakad dahil sa pagkakatali ng mga paa. Ngunit ang mga mata nito ay nananatiling matalim. May bosal ang bibig ni Maya pero ang kanyang tingin kay Dante sumisigaw ng, "Umalis ka na rito, tanga ka ba?" "Dante, ibigay mo ng encryption key." Sigaw ni Salcedo habang nakatutok ang barel sa sentido ni Maya. Isang maling galaw, sasabog ang bungo ng paborito mong sekretarya. Dahan-dahang bumaba si Dante mula sa kanyang sasakyan. Kahit may bendang balikat at medyo hirap sa bawat hakbang, ang kanyang tindig ay tila isang leon na handang pumatay. Hawak niyang isang maliit na silver flash drive. Narito ang susi, Salcedo. Pakawalan mo si Maya at sa'yo na ang Valdez Corporation. Malamig na sabi ni Dante. Dante, wag! Mahinang ungol ni Maya mula sa likod ng busal. Ipadala mo ang bata mo para kunin to, utos si Dante. Kapag hawak na niya, bitawan mo si Maya sa gitna ng tulay. Sabay tayong bibitaw. Isang tauhan ni Salcedo ang lumapit kay Dante. Kinuha nito ang flash drive at sinuri sa isang laptop. Sir, it's valid. Pasok na tayo sa main server,
ulat ng tauhan. Good, ngisi ni Salcedo. Ngayon, Miss Salvador, oras na para magpaalam. Imbes na pakawalan, tinulak ni Salcedo si Maya patungo sa gilid ng tulay. Sa direksyon ng malalim at mabatong ilog, ngunit nagkamali si Salcedo ng kinalaban. Sa sandaling tumalikod ang abogado para sumakay sa sasakyan, ginamit ni Maya ang kanyang natitirang lakas. Kahit nakatali ang mga kamay, tumalon si Maya at sinipa ng buong persa ang tuhod ng bantay niya, dahilan para mabitawan itong baril. Sa kabilang dulo, di na nag-atubili si Dante. Mula sa ilalim ng kanyang jacket, bumunot siya ng baril at tumpak na binaril ang gulong ng sasakyan ni Salcedo. Marcos, now! Sigaw ni Dante. Biglang lumitaw ang mga tauhan ni Marcos mula sa ilalim ng tulay gamit ang mga rappel ropes. Nagkaroon ng matinding palitan ng putok. Sa gitna ng gulo, gumulong si Maya patungo sa isang semestadong poste para magtago. Maya! Hiyaw ni Dante habang tumatakbo patungo sa kanya sa gitna ng mga bala. Nakarating siya kay Maya. Mabilis na kinuha ang kutsilyo sa kanyang bulsa para putulin ang mga tali nito. Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta. Bilyonaryo ka lang, hindi kasi Superman. Hingal na asik ni Maya nang maalis ang busal sa kanyang bibig, pero mahigpit niyang niyakap si Dante. Shut up, Maya, at least. Superman knows how to save his Lois Lane. Tawa ni Dante kahit na humihingal sa sakit ng kanyang balikat. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Si Salcedo na desperado na ay nakakuha ng pagkakataon na makatutok muli kay Maya habang abala ang mga tauhan ni Marcos sa pakikipagbarilan. Kung hindi mapupunta sa akin ang kumpanya, walang matitira sa inyong dalawa, sigaw ni Salcedo. Ngunit bago siya makakalapit ng barel, isang matulis na bagay ang tumama sa kanyang kamay. Ang Iron Secretary, mabilis nakakuha ng isang pirasong bakal mula sa kalsada at buong lakas tong ibinato sa kalaban. Sa pagkagulat ni Salcedo, nagkaroon ng sapat na oras si Dante para patumbahin to sa isang malakas na suntok sa panga. That is for my grandfather, sabi ni Dante. Isang sipa pa sa sikmura ang binigay niya. And that is for my secretary? Nang dumating ang mga pulis para pusasan sina Salcedo at ang mga tauhan nito, naupo ang dalawa sa simento ng tulay. Sugatan, madumi at pagod na pagod. Resign na ako, Dante. Masyadong high-risk ang insurance policy nyo rito. Biro ni Maya habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Dante. You can't resign, Maya. Nakalimutan mo na ba? Hawak ko ang kontrata mo. Sagot ni Dante habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. At simula bukas, babaguhin natin ang kontratang yan. Hindi ka na lang basta sekretarya? Ano na ako? You'll see. Pero sa ngayon, kailangan nating linisin ang Valdez Tower. It's time for the comeback of the year. Ang lobby ng Valdez Tower ay tila isang kuta ng digmaan. Alas 8 pa lang ng umaga pero ang bawat sulok ay binabantay na ng mga bagong security. Personal na kinuha ni Marcos. Ang mga empleyado nagbubulungan. Balitang-balita ang nangyari sa lumang tulay at ang pagkakadakip kay Attorney Salcedo. Ngunit ang mas kinagulat ng lahat ay ang pagpasok ng isang sasakyang itim. Bumaba si Dante Valderrama, naka-black suit, seryoso at may bendang nakasilip sa kanyang leeg. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ay ang babaeng naglalakad sa tabi niya, si Maya Salvador. Suot ni Maya ang isang matingkad na pulang blazer. Ang kanyang buhok nakamusod ng mahigpit at ang kanyang mga heels ay tumutunog sa marmol na sahig na tila bawat hakbang ay isang babala. Wala nang galos sa kanyang pisngi, natatakpan na ng makapal na makeup pero ang kanyang mga mata ay naglalayab sa otoridad. Miss Salvador, ang board nasa conference room na po. Kanina pa po sila nagkakagulo, ulat ng isang takot na junior staff. Hayaan mo silang mag-init ang mga puwit sa upuan. Malamig na sagot ni Maya. Gusto ko munang makita lahat ng computer logs ng accounting department mula kagabi. Ngayon na. Pagpasok nila sa 50th floor, sinalubong sila ni Mr. Ventura at ng iba pang natitirang board members na kasabwat ni Salcedo. Mukhang handa na silang mag-aklas. Dante, anong ibig sabihin nito? Bakit may mga pulis sa labas? At bakit kasama mo pa rin ang sekretaryang ito na naging sanhi ng gulo? Bulyaw ni Ventura. Hindi sumagot si Dante. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa at itinuro ang projector. Maya, proceed. Tumayo si Maya sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya. Wala siyang takot na hinarap ang mga ito. Mr. Ventura,
Bago ninyo questionin ang presensya ko, bakit di nyo muna questionin ang sarili ninyong bank accounts? Narito ang trail ng perang ilipat ni Attorney Salcedo sa inyong offshore accounts, kapalit ng pagboto ninyo pabor sa merger ng Montenegro Holdings. Sinungaling. Peke mga dokumentong yan? Sigaw ni Ventura, namumutla na. Peke? Gusto niyo bang tawagan natin ang Anti-Money Laundering Council ngayon din? O baka naman gusto niyong panoorin ang video ni Isabela Montenegro na kasalukuyang nagbibigay ng testimonya sa presinto, banat ni Maya. Humakbang siya papalapit kay Ventura, tinitigan to ng mata sa mata. Sa loob ng 4 na taon, nakita ko kung paano niyong pinatatakbo ang kumpanyang ito gamit ang takot. Ngayon, tapos na ang maliligayang araw ninyo. You cannot fire us. We are the board? Hiyaw na isa pang miyembro. Actually, you can't be part of the board if you are behind bars. Malamig na singit ni Dante. Security, escort them out. Ang lahat ng shares ninyo isa sa ilalim sa investigasyon at pansamantalang kukunin ng kumpanya. Habang kinakaladkad palabas ang mga traidor, ang buong opisina nagpapalakpakan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang araw ni Maya. Sa gitna ng kaguluhan, isang huling pagtatangka ang naganap. Isang tauhan ni Salcedo na nagpapanggap na janitor ang biglang bumunot ng patalim at sumugod kay Dante habang abala ang lahat. Dante, ilag! Sigaw ni Maya. Sa bilis ng kanyang reflexes, hinarang ni Maya ang kanyang sarili. Pero bago pa man makalapit ang salarin, mabilis na nasalo ni Dante ang kamay nito at binali ang braso ng lalaki sa isang iglap. Sa pagkakataong to, si Dante nang nagprotekta kay Maya. Sabi ko sa'yo, simula ngayon, ako naman na magbabantay sa'yo, bulong ni Dante habang pinapatumba ang lalaki sa sahig. Nang kumalma ang lahat, naiwan ng mag-asawa ang dalawa sa loob ng opisina. Ang gulo ay tapos na. Ang Valdez Corporation ay muling malinis. So, Mrs. CEO to be, ay, Secretary Salvador pala, ano na ang susunod nating gagawin? Biro ni Dante habang nakaupo sa kanyang mesa. Nakatingin ng malalim kay Maya. Susunod? Gusto ko ng 5 oras na tulog, isang bucket ng fried chicken at isang paliwanag kung bakit CEO to be ang tawag mo sa akin. Mataray na sagot ni Maya pero ang kanyang mga mata nagniningning sa tuwa. Lumapit si Dante sa kanya, inawakan ang kanyang mga kamay. Dahil ang kumpanyang ito hindi tatakbo ng wala ka at ang buhay ko mas lalong hindi. Ang gabi ay tahimik na sa 50th floor ng Valdez Tower. Wala na ang mga polis, wala na ang mga traidor na board members at tanging ang mahihinang ugong ng aircon lang ang maririnig. Nakatayo si Maya sa tapat ng malaking salamin, pinagmamasdan ng city lights ng Makati. Pagod siya pero may kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang presensya ni Dante sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita pero amoy na amoy ni Maya ang pamilyar na pabango nito. Ang amoy na naging simbolo ng kanyang kaligtasan sa gitna ng gulo. Bakit hindi ka pa umuwi? Tapos na ang gera, Maya. Ligtas na ang Valdez Corp? Mahinang sabi ni Dante. Inaayos ko lang ang turnover papers para sa mga bagong board members bukas. Alam mo naman, hindi po pwedeng iwan ang trabaho ng madungis. Sagot ni Maya nang hindi lumilingon. Pinanatili niya ang kanyang iron secretary persona kahit ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga tuhod sa lapit ni Dante. Bigla namang naramdaman ni Maya ang mga kamay ni Dante sa kanyang balikat. Dahan-dahan niyang iniharap ito sa kanya. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng opisina, ang mga mata ni Dante ay puno ng pagsuyo na hindi na pinakita ni Maya noon. Maya, look at me, utos ni Dante. Sa pagkakataong to, hindi ito utos ng isang CEO, kundi ng isang lalaking sumasamo. 4 na taon kang nanilbihan sa pamilya ko. 4 na taon mong binuwis ang buhay mo para sa kumpanyang ito. Pero nung gabing dukutin ka ni Salcedo, doon ko na-realize na hindi pala ang Valdez Corp ang pinaka-importanting bagay sa buhay ko. Dante, huwag kang magsalita ng ganyan. Milyonaryo ka, marami ka pang kumpanyang itatayo. I don't care about the companies, Maya. Putol ni Dante. Ang boses ay bahagyang tumaas ng dahil sa emosyon. Muntik ka nang mawala sa akin. Nung makita kita na may baril sa ulo mo, doon handa na akong ibigay ang kahit huling sentimo. Basta makita lamang kitang humihinga. Isang segundo lamang na naisip ko, hindi na kita makikita, parang gumuho na ang mundo ko.
Natigilan si Maya. Ang mataray niyang dila ay tila ba naputulan ng kuryente. Bakit? Bakit mo gagawin yon? Sekretary mo lang ako? Dahil higit pa sa trabaho ko, Maya. Higit pa sa secretary. Higit ka pa sa bodyguard. Ikaw ang kaisa-isang tao na hindi natakot na sampanin ako ng katotohanan kapag nagiging mayabang ako. Ikaw ang nagduro sa akin ang tunay na kapangyarihan wala sa pera, kundi sa tapang na ipaglaban ng tama. Humakbang paatras si Maya. Bahagyang nataranta sa tindi ng confession ni Dante. Dante, baka, baka dala lang yan ng adrenaline. Baka trauma lang yan dahil sa nangyari sa tulay. Hindi ito trauma, Maya. Ito ay pag-ibig. Diretsahang sabi ni Dante. Hinawakan niya ang kamay ni Maya at inilapit ito sa kanyang dibdib. Doon sa tapat ng kanyang puso. Nararamdaman mo ba? Ganito kabilis ang tibok nito tuwing papasok ka sa pinto. Ganito to kagulo tuwing sinusungitan mo ko. Mahal kita, Maya Salvador, hindi bilang boss, kundi bilang lalaking nakahanap ng katapat niya. Naramdaman naman ni Maya na ang init na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Ang iron secretary, tuluyan ng natunaw. Alam mo, Valderrama, napakabolero mo talaga. Akala mo ba makukuha mo ko sa ganyan? Hindi kita makuha, Maya. Gusto kong mapanalunan ka araw-araw kahit na kailangan ko pang magtimpla ng sarili kong kape o harapin lahat ng katarayan mo habang buhay. Ngisi ni Dante. Pero ang kanyang mga mata ay seryoso. Di na nakasagot si Maya dahil dahan-dahang inilapit ni Dante ang mukha nito. Sa gitna ng opisina kung saan sila unang nag-away, kung saan sila unang nagkapisikalan, doon naganap ang kanilang unang halik. Isang halik na puno ng pangako, pasasalamat at wagas na pag-ibig. So, resignation accepted? Biro ni Dante matapos silang magkahiwalay. Hindi pa, sagot ni Maya na may kasamang mataray ng ngiti. Kailangan ko pa ng promotion mula sa senior executive secretary tungo sa pagiging senior executive wife. Natawa si Dante at muling niyakap ng mahigpit ang dalaga. Sa labas, ang syudad ay patuloy sa pag-ikot, pero sa loob ng opisina, nahanap na ng dalawang matatapang na puso ang kanilang kapayapaan. Isang taon, matapos sa madugong engkwentro sa lumang tulay at ang paglilinis sa Valdez Corporation, ang buong bansa ay nakatutok sa tinaguriang Wedding of the Century. Hindi ito isang hotel o sa isang mamahaling resort. Pinili ni Maya at Dante na ganapin ang kanilang pag-iisang dibdib sa isang hardin na matatagpuan sa gitna ng bagong tayong Valdez Salvador Community Center sa San Roque. Ang paligid pinalamutian ng mga puting orkidya at mga baging ng sampagita. Simple pero may class, saktong gaya ni Maya. Ang mga bisita halo-halong mga bilyonaryo, diplomat at ang mga simpleng residente ng San Roque na itinuturing ni Maya na pamilya. Sa loob ng bridal suite, nakatingin si Maya sa salamin. Ang kanyang suot na gown isang obra maestra, gawa sa pinya cloth na may intricate na borda ng kristal. Anak, ang ganda mo, bulong ng kanyang ina habang pinapahid ang luha. Sino mag-aakala na ang sekretaryang palaban ay magiging reyna ng isang bilyonaryo? Ma, hindi ako reyna lang. Ako pa rin ang iron secretary na magbabantay sa kumpanya at sa asawa ko. Sagot ni Maya na may matapang na ngiti pero bakas ang kaba sa kanyang mga kamay. Nang tumunog ang kampana, bumukas sa malaking pinto ng garden. Tumigil ang mundo ni Dante Valderrama habang pinagmamasdan ang babaeng naglalakad sa aisle. Si Dante, na nakasuot ng charcoal gray tuxedo, ay hindi napigilan ng maluha. Nakita niya ang babaeng hindi lang siya iniligtas sa mga bala, kundi iniligtas din ang kanyang kaluluwa mula sa pagiging isang malamig na negosyante. Naglalakad si Maya ng may taas noo kahit sa harap ng altar. Di nawala ang kanyang katarayan nang makita niyang medyo tabingi ang korbata ni Dante. Pagdating niya sa harap, imbes na maghintay, siya nang unang nag-ayos ng korbata nito. Masyadong excited, Valderrama? Tabingi ang korbata mo. Bulong ni Maya na ikinatawa ng mga bisita. I am just excited to legally belong to you, Maya. Sagot ni Dante habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Nagsimula ang seremonya na pinangunahan ng dating Chairman Valdez, ang lolo ni Dante na siyang tumayo bilang saksi sa kanilang pagmamahalan.
Nang dumating ang oras ng vows, naging seryoso ng lahat. Dante, simula ni Maya, hindi ko ipinapangako na magiging masunurin akong asawa. Alam mong hindi akong tipo na oo lamang ng oo. Pero pinapangako ko na habang buhay akong magiging pader mo. Ako ang haharap sa mga bala na para sa'yo. Ako ang sisita sa'yo kapag lumalaki ng ulo mo. At ako magpapaalala sa'yo na ang pinakamalaking investment mo ay hindi na ang Valdez Corp, kundi ang pag-ibig nating dalawa. I am your secretary, your bodyguard, and now your forever partner. No resignation, no retirement. Natawa at napaluha ang mga tao. Kinuha ni Dante ang kamay ni Maya at tinitigan to ng mariin. Maya, ikaw ang tanging audit na hindi ko kayang dayain. Binago mong buhay ko mula sa pagiging isang bilyonaryong walang pakialam tungo sa isang lalaking may pinoprotektahan. Salamat sa pagiging matapang mo. Salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit nung ako nang sumusuko sa sarili ko. Pinapangako ko ikaw lang ang magiging boss ng puso ko. I love you more than all the assets in the world. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Di na naghintay pa si Dante. Hinila niya si Maya para sa isang matamis at madamdaming halik na naging hudyat ng kanilang bagong simula. Ang palakpakan abot hanggang sa kabilang kalsada, kasabay ng paglipad ng mga puting kalapati sa langit. Sa reception, habang nagsasayaw ang dalawa sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, bumulong si Dante. So, Mrs. Valderrama, saan ang honeymoon natin? Paris? Switzerland? Gusto ko sa isang lugar na walang signal, Dante, para walang tatawag sa tungkol sa stocks at walang tatawag sa akin tungkol sa mga pasaway na board members. Sagot ni Maya habang nakasandal sa dibdib ni Dante. Your wish is my command, boss. Tawa ni Dante. Mabuti naman. At Dante? Yes, love? Huwag mong isiping dahil asawa na kita, hindi na kita susungitan. Standard procedure pa rin yon. I wouldn't have it any other way, Maya. I wouldn't have it any other way. Sa gitna ng saya at pag-ibig, natapos ang kwento ng isang sekretarya na walang inuurungan at isang bilyonaryong natutong magmahal. Isang patunay na ang tunay na kapangyarihan wala sa posisyon, kundi sa tapang na piliin ang tamang tao at ang tamang ipaglaban. 2 taon matapos ang kanilang engranding kasalan, ang katahimikan sa penthouse ni Dante at Maya ay formal lang naglaho. Kung dati mga kontrata at financial reports ang pinagkakabalahan ni Maya, ngayon mga lampin, bote ng gatas at 3 magkakaibang iyak ang naging alarm clock niya. Sa gitna ng malawak na nursery room, nakatayo si Maya. Habang karga ang isa sa kanyang mga anak, si Dante Jr. or DJ, na nakuhang matangos na ilong ng ama. Si Mia na may matatalim na mga mata na tila nga ba magsusungit na agad kahit nasanggol pa lamang. At si Mateo, ang pinakamakulit na nakuha naman ang mapaglarong ngiti ni Dante. Dante, ang sabi ko, yung blue na diaper ang isuot mo kay Mateo, hindi yung green. Magkaibang size niyan, baka mag-leak. Bulyaw ni Maya. Ang katarayan niya hindi nawawala. Mas lalo lang itong tumalim dahil sa puyat. Nagmamadaling pumasok si Dante sa kwarto, pawis na pawis at nakasuot pa ng kanyang business suit, pero nakasampay ang isang tuwalya sa balikat. Love, sorry, kala ko pareho lang, and DJ is crying again, baka gutom na. Akin na siya, at ikaw, ayusin mo ang pagkakaswadal kay Mia, masyadong mahigpit, parang itatali mo na sa boardroom. Asik ni Maya. Pero, hindi niya pa rin mapigilang mapangiti nang makitang tila nataranta ang bilyonaryong asawa sa harap ng 3 sanggol. Naupo ang dalawa sa carpeted floor habang ang triplets mahimbing nang natutulog matapos sa mahabang gulo. Napasandal si Maya sa balikat ni Dante, hinihingal pero may kapayapaan sa mukha. Sinong mag-aakala, no? Bulong ni Dante habang hinahawakan ng kamay ni Maya. Mula sa pakikipaglaban sa mga traidor sa kalsada, eto tayo ngayon, nakikipaglaban sa 3 maliliit na tao na mas matindi pang demand kaysa sa mga investors natin. At least ang mga to, kahit anong sungit ko, mahal pa rin ako, biro ni Maya. Pero Dante, seryoso, salamat. Para saan? Para sa lahat, sa pagpili sa akin,
sa pagpapatayo ng San Roque Housing Project para sa mga kababata ko at sa pagbibigay sa akin ng pamilyang hindi ko akalain na magkakaroon ako. Hinalika ni Dante ang noo ni Maya. Ako ang dapat na magpasalamat. Kung hindi dahil sa Iron Secretary ko, baka hanggang ngayon nag-iisa pa rin ako sa tuktok ng building na to. You gave me a home, Maya, more than just a house. Biglang gumalaw si Maya at dahan-dahang binuksan ang kanyang mga mata. Tumingin to ng diretso kay Dante at bahagyang umuso. Ayan na, tinitingnan ka na naman ng anak mo, tawa ni Maya. Ganyan-ganyan ako tumingin sa'yo nung hinarangan kita sa elevator, di ba? Oo nga, mukhang may susunod na sa trono mo, love. Isang munting iron secretary na magpapatakbo sa buhay ko. Sagot ni Dante habang buong ingat na kinakarga ang anak. Sa labas ng bintana, nagniningning ang mga ilaw ng syudad. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, mas maliwanag ang kinabukasan. Ang Valdez Corporation patuloy na lumalago, pero para kina Maya at Tante, ang tunay na tagumpay ay ang marinig ang tawanan ng kanilang mga anak. Ang bunga ng isang pag-ibig na nagsimula sa bangayan, napatunayan sa gitna ng panganib at nauwi sa isang masayang pamilya. Wakas!